magkakaroon ng kagalayan ng bawat isa. Sa pangalan mo lang, Panginoon, magkakaroon ng tagumpay ang gawain ito. Sa pangalan mo, Panginoon, nothing is impossible. Kaya sa umagang ito, ikaw ang aming patuloy na itataas, pupurihin at dadakilain. Lord, walang dahilan para hindi ka namin malulati. Walang dahilan para hindi namin maitaas ang dakilang pangalan. Walang dahilan para itikom namin ang aming mga labi. Sapagkat sa pangalan mo palamang, Panginoon, ang lahat ng bagay ay mangyayari. Ang lahat ng naisin magkalooban mo ang siyang magaganap. At sa umagang ito, Panginoon, naniniwala at nananampalataya kami sa iyong kapangyarihan at dadaray sa lugar na ito. Ang bawat isa na tatayo sa kalagitnaan ito, ang kapuspusan ng banal na Espiritu, ang anointing na nagmumula sa iyo, ang patuloy na mararanasan. At patuloy na makikita ng bawat isa na ikaw ang buhay na Diyos na kumikilos sa buhay ng bawat isa. Panginoon, salamat. Salamat po sa buhay na pinagkatiwala mo sa bawat anak mo. Salamat sa 2025. Itong araw na ito ay pasasalamat namin. Sapagkat mula January hanggang ito, Panginoon, sa kasalukuyan, ang pagsamang mo hindi nawawala. Ang pagkilos mo, Panginoon, hindi nagkukulang. Marapat lamang, Panginoon, na sa araw na ito, mapapurihan ka namin ng sobra-sobra. Pagkaitan ka namin ng todong-todo. At ikaw lamang, Panginoon, ang mabigyan namin ng karangalan. And Lord, at lahat, Panginoon, nangaharap sa iyo ay patuloy na linis. Panginoon, ang patuloy na maitaas, mapapurihan at maluwalhati. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito pong itong verse po ito, share ko lang po, Santiago 1, verse 2 to 3. Ayan. Mga kapatid, magalang kayo kapag kayo dumaraan ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag yung pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Ayan, amen. So, ayun nga, dito sa Santiago 1 verse 2 to 3, ayan, parang i-summarize ko na lang. Pero
Hindi, lahat naman tayo, di ba, dumarang sa anumang mga pagsubok sa bawat buhay. Yun, yung mga nararanasan, kung ano man yan. Gusto lang nang ipaalam na dito sa verse na to na patuloy lang tayong magalak. Ayan, rejoice. Whatever happens, kung ano mga naranasan natin, ayan, kung ikaw may bigat na at hindi mo na alam, patuloy lang tayong magalak. At ayun nga, bilang kung tayo man nakakaranas, ay patuloy nga lang maging matatag at huwag tayong humiwalay sa ating Panginoon dahil sa mga bawat nararanasan natin, dito tayo tatatag at alam naman natin ang Diyos na pinaglilingkuran natin, siya ang may kaya ng lahat. Kaya, ayun, tuloy-tuloy lang sa Panginoon. Sabi nga, balikan natin yung mga pinagdaanan natin mga nakaraan hanggang sa patapos na itong buwan, hanggang sa susunod. Diba? Ang Diyos naman yung sumama sa atin. At, ayun, dun talaga masusukat kung gaano ka katatagit. Ayun nga, we encourage everyone na tuloy-tuloy lang sa Panginoon at anumang dumating, anumang mga maranasan, patuloy lang tayo matatag sa Panginoon at ang Diyos ang mapapalihan. Ayun na, muli tayo aawit at magpupuri sa ating Panginoon. Tayo tumayo. Amen, hallelujah. Tunay nga, patapos na yung taon. Ibigay na natin yung pinaka-the best nating pagpupuli sa ating Diyos na buhay. This is the day that we should rejoice. Amen. Amen. Mawit.
we will rejoice. Magagalak ang bawat isa. Thank you, Jesus. Thousand generations rolling down the ocean to sing the song of ages to the Lord. And all the gone before us, and all will believe, sing the song of ages. Stands above the Lord. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above the Lord, and the angels cry, holy, all creation cries. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Sing a song forever to the Lamb. You walk the freedom, and you will His name. Sing a song forever to the Lamb. I sing a song forever and amen, and the angels cry. Your name is the greatest. Your name stands above the Lord. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above the world. Your name is the highest.
I bow to leave you high, Jesus. Be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours.
Lord, sa tanghali nito at sa araw nito, wala kaming idideklara kundi ang buhay na matagumpay. Sapagkat mula January 2025 hanggang sa kapanahonan ngayon, hindi mo po kami iniwan, sinamahan mo po kami. Panginoon, ipatong mo ang iyong kamay sa iyong mga lingkod, sa aming mga lalamunan, sa buo naming katawan, sapagkat ito na yung panahon ng tagumpay. Pinipigil ba ng kaaway ang iyong salita? Wala pa rin nagagawa, sapagkat ito ang kapangyarihan niyo. Salamat po, Panginoon. Lord, salamat. Salamat po, Panginoon. Salamat. Walang laman ang aming puso, kundi taong puso pasasalamat. Ang lahat po'y mapasalamat sa Diyos. Ang lahat ay mapasalamat sa Diyos. Ang lahat ay mapasalamat sa Diyos. Ang lahat ay mapasalamat sa Diyos. Salamat po, Panginoon. Pumapailang lang hanggang langit ang taos-puso naming pasasalamat. Salamat sa katagumpayan. Mula January hanggang ngayong matatapos ang buwan ito ng December. Panginoon, alam po namin, O Diyos, may kahinaan ang aming katawan lupa, pero ang aming espiritu ay iyong pinalalakas. Kaya sa araw nito, walang bida kundi ang Panginoong Hesus. Lord, salamat po. Hayaan mo, Panginoon, na ang iyong salita ang siyang kumilos. Ikaw ang magsalita, Panginoon. Salamat po. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Malakas na palakpak para sa Panginoon. Yes! Yes! Hallelujah! Hallelujah! Malakas na palakpak sa purihan natin ang Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord. Sabi mo sa katabi mo, salamat sa Panginoon. Amen. Baka po na po tayo. Praise God, purihin po ang Diyos. Alam niyo, nung ako'y pumasok, kaninang umaga, may lungkot ako sa aking puso. Kasi nakita kong nagsalita si Pastor Sally ay medyo malag. Alam po ninyo, sabi nga, hindi mo tayo nabubuhay sa sarili lang natin. Nabubuhay tayo sa ating kapwa, sa ating mga kapatid, sa Panginoon. At isa lang ang panalangin ko, Panginoon, palakasin mo ang aming katawan lupa. Amen. Alam niyo, sa totoo lang po, ngayon pong araw nito ay talagang may schedule po ako. Handog po ng aking apo. Next ko po, kumuha na kayo na iba muna maghahandog. Sana maunawaan niyo ko. At saka na lang natin mga pag-usapan. Amen. Alam niyo, pagka nakatight sa buhay mo sa Panginoon, talagang hindi mo titignan eh. Amen. Bagamat pamilya, bagamat makikita mo talagang kadugo mo, pero mas bibigyan mo ng importansya ang gawain ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Yung palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Ang ating pong topic ngayon ay may lugar ba ang Diyos sa puso mo? Pakikalabit nga po yung katabi natin. Sabi mo, may lugar ba ang Diyos sa puso mo? Ano ho sabi? Amen! Kung titingnan natin buong mundo at lahat ng tao, busy. Pero ang tanong, saan busy? Pumunta ka sa bawat lugar. Pumunta ka sa palengke. Talaga hindi ka makaraan sa dami ng tao. Pero ang tanong, isa-isahin mo sila. Saan sila nabibisi? Pumunta ka ng mga pamilihan. Alam nyo na sabi ko, ang dali po sa amin sa panasahan. Dati kung magsara alas 10, ngayon inaabot ng 11. Sa daming tao. Minsan tinatanaw ko, ano ba ang dahilan? At talagang nag-iimpok sila ng mga grocery, pagkain. Darating na ba ang Panginoon? Pero kung titingnan natin sa ating pong pamumuhay spiritual, dapat ang ating paghandaan, dapat ang ilagay natin sa ating puso ay ang Panginoong Hesus. Amen. Sapagkat wala namang bida sa buong daigdig kundi ang Panginoong Hesus. Amen. Kalabitin mo yung katabi mo, ngitian mo, sabihin mo, may lugar ba ang Diyos sa puso mo? Amen. Ito yung pinaka-importante. Amen. Sabi po sa intro, kung titignan natin ang lahat ng palengke at ang pamilihang SM, Dali, Ose, Robinson, ay halos puno ng maraming tao. Ano nga ba? At maraming tao. At halos ang sasakyan ay ayaw umusad sa traffic. Grabe! Pero mo, umalis ako sa amin alas 4, dumating ako dito alas 8:30. At napakarae, ito ang problema. Napakaraming salapi ang nauubos. Dahil ito'y isang paniwala ng maraming tao na ito'y dapat gawin sa araw ng pagse-celebrate ng Kapaskuhan. Sabi ko nga sa mga anak ko, baka sa Enero wala na kayong pera. Amen. Kapatid, ulitin ko, dapat yung isip ng tao isa lang mag-focus ang Diyos Pero mas dapat bigyan ng panahon ng tao ang sanggol na isinilang sa sabsaban dahil kaya nagkaroon ng Pasko. May Jesus na isinilang sa sabsaban. Yun ang totoo. Amen po ba? Mga anak ng Diyos, kung maiintindihan lang ng tao, si Jesus ang nagdidiwang ng kaarawan. Pero ano ang pinagkakaabalahanan ng maraming tao? Amen. Naalala ko po, kagabi, alam nyo ba yung nagawa? Yung mga anak ko ng lechoplan, mga minatamis, mga masasarap na pagkain. Sabi ko, bakit pagka Pebrero ayaw kayong magawa ng ganyan? Ano ba ang dahilan? Alam nyo kung pipihitin natin, ilalagay natin sa spiritual, dapat ang Panginoon ang mauna at malagay sa ating puso. Amen. Hallelujah. Church, kung ikaw ba ang may birthday at ang panauhin mo ay iba ang pinagkakaabalahan na kaya magkaroon ng pagdaramdam. Sa totoo lang, kung papanawag ang Panginoon, magdaramdam Bakit? Ano ba pinagkakaabalahan ng tao? Sa totoo lang naman sabi ni natin sa hindi pag wala tayong pera sa Pasko, malungkot. Sa aminin natin sa hindi, pag walang minuto, sa hapag-kainan, malungkot ang Pasko. Pero ang tanong, sino ba ang dapat malagay sa ating puso? Tanto natin,
Kaya may Pasko, may Jesus na isinilang sa laban. Sa totoo lang po, maraming tao masigit na binibigyan ng pansin ang material na bagay kaysa sa sangkol na isinilang sa sabsaban, kaya nagkaroon ng Pasko. Alam nyo, nakakalungkot ang mundo. Walang pinagkakabalahan kundi material na bagay. Central idea, isinilang si Jesus para siya ay papurihan. Amen. Isinilang si Jesus para siya papurihan. Alam niyo, sa totoo lang, kung ang Panginoon ay talaga magdaramdam, babangon siya sa sabsaban. Kasi kaabalahanan ng buong mundo ay hindi yung nagbigay ng Pasko, kundi yung material na bagay. Transisyon. Paano mo bibigyan ng lugar si Jesus sa iyong puso? Sabi ko kagabi, nagbiro ako, baka wala ng lugar sa puso niyo si Kristo. Baka punong-puno. Amen. Lagyan natin. Dapat hindi lagyan natin solo lang ng Panginoong Yesus ang ating puso. Ano ang ating text? Lucas 2, 4-7. Ang sabi ng Lucas 2, 4-7, mula sa Nazaret, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem, na bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya ay mula sa angkan ni David. Kasama rin niyang umuwi upang magpatala si Maria na kanyang magiging asawa, na noon ay nagdadalang tao. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban. Ito yung ating topic. Sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Dito kung maiintindihan lang natin ang book ng Lucas, maliwanag sinabi sa verse 7, wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Kumakatok ang Panginoon. Kapatid, may lugar pa ang Diyos sa puso mo. Mga anak ng Diyos, si Jesus nung pinanganak, halos puno. Puno ang lugar ng kanyang pinagsilangan at wala siyang malugaran. Kasi yung sa pinagsilangan po ng Panginoong Jesus, may mga hayupan yan. Amen. Chad, nung sabihin ng anghel, ako'y may dalang magandang balita para sa inyo, nagkaroon ng malaking kagalakan ang lahat ng tao dahil isinilang ang isang sanggol na lalaki na ang pangalan ni Jesus. Totoo yun. Kaya may Pasko, may isinilang na sanggol sa sabsaban. Tanong, ano ba ang dapat pahalagahan ng tao? Material na bagay ba o ang Jesus na isinilang? Sa totoo lamang po kung iisipin ng mamamayang Pilipino, dapat ang mas bigyan ng priority ang Panginoong Jesus. Hindi ho material na bagay, pagamat kailangan yon. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tandaan po
po natin ang pagsilang ng Panginoong Jesucristo ay isang malaking kaligtasan. Ito'y patunay, kaya may Pasko dahil may sanggol, may sinilang sa lupsaban. Amen. Alam nyo, maraming tao ang pinaghahandaan material na bagay. At hindi si Jesus nagse-celebrate ng kaarawan. Amen. Ano sabi ng Roma number 1? Ang sabi ng Roma number 1, Roma number 1. May lugar ba ang Diyos sa puso natin? Ano ang sabi ng verse 7? Basahin natin. Ang sabi ng verse 7, isinilang niya ang kanyang panganay na lalaki, binalot niya sa lampi ng sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Dito maliwanag sinabi, isinilang ni Maria ang isang sanggol na lalaki at binalot ng lampi at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar sa bahay panuluyan. Mga anak ng Diyos, hindi madali ang pagsilang kay Jesus dahil puno ang kanyang pinagsilangan. Mabuti pa nga ang tao pag nanganak ay magandang ospital, magandang bahay. Pero ang Panginoong Jesus, sa sabsaban lamang po siya isinilang. Tanong, sa araw po bang ito may lugar ang Diyos sa puso natin? Ito po yung pinaka-importante sa lahat. Yung magkaroon ng lugar ang Diyos sa puso natin. A. Ang sabi sa A, ang pagsilang ni Jesus ay nagbibigay ng kagalakan. Amen! Nagbibigay kagalakan. Number 1, isinilang si Jesus para ang tao yan ang magkaroon ng kapayapaan. Isaiah 9:6. Ano ang sabi? Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibig niya ang pamamahala at siya'y tatawagin kahangang-hangang tagapagariang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng kapayapaan. Mga anak ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo ang dahilan kaya ang tao ay nakakaranas ng kapayapaan at siya rin ang dahilan kaya may Pasko. Baliktarin man natin. Kaya may Pasko, may sinilang na Jesus. Kung walang sinilang na sanggol sa sabsaban, maaaring walang Pasko ngayon. Amen po ba? Tanong, sino ang dapat ipag-celebrate? Si Jesus na kayo o ang material na bagay? Church, maraming tao, walang lugar si Jesus sa kanilang puso. Ako taong mapagmansyat Tanong ko ng tanaw, sabi ko, ang kaluskos. Talaga makita mo ang tao, balik-balik sa palengke. Anong lumay ng kadudukot ng pera? Amen. Hallelujah. Ang puso ay puno ng mga bagay na panlupa. Example, sa maraming tao na babalisa dahil baka di abutan si ninong o si ninang. May nakita ko sa Facebook kahapon, biyak na yung bata. Namamas ko sila mag-ina. Ayaw na mamas yung bata. Yung ina, pinipilit pa rin mamas ko. Ano ang nakalaman sa isip ng ina at ng puso ng ina? Material na bagay. Umiiyak na! Ayaw na ng bata! Pinipilit pa rin. Nababalisa dahil walang handa sa hapagkainan. Amen po ba? Mga anak ng Diyos, hindi ko sinabi,
Huwag kayong magpera, kailangan to. Pero mas una natin ilagay sa ating puso ang Panginoong Hesus. Amen! Nababalisa dahil walang hawak na pangaginaldo. Sabi ng mga anak ko, tayo, tanong inaanak, baka wala kang pera. Sabi ko, marami kong pera. Pag sila'y nagmano, mano po ninong, sasabihin ko sa kanila, ligtas ka na ba? Amen. Hindi nakabase sa material na bagay ang Kapaskuhan ito. Bagamat kailangan yon, pero mas kailangan ang Panginoon ay nasa ating puso. Tandaan po natin ang pagse-celebrate ng Pasko, dapat may lugar si Jesus sa puso natin. Church, ang pinakamasayang Pasko, ang una nating ipakilala ay ang kabutihan ng Diyos sa atin. Amen. Alam nyo, hindi biro ang ginawa ng Panginoon. January hanggang December, July, tanda ko, dumating ang mga bagyo, dumating ang tagbaha, pero hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Marami sa atin ang mga nagkasakit, pero hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Pinagaling niya tayo. Tanong, may lugar ba si Jesus sa puso mo o puno ng maraming bagay ang ating mga puso? Kapag si Jesus ang laman ng puso natin ngayon, wala ng Kristiyano ang pinakamasaya kundi ikaw at ako. Dahil si Jesus ang nagse-celebrate, ang sineselebrate natin ngayon sa araw na ito, mas malakas na palakpak para sa Panginoon. Wala na. Kahit luma damit mo, kahit na wala kang pera, pagka nasa iyo ang Panginoong Jesus sa puso mo, ikaw na ang pinakamasayang tao. O sige, pagbigan natin, marami tayong pera, marami tayong kakainin, and tanong, kung kaluluwa natin, yung puso natin, wala bang kalungkutan? Tanong, may lugar ba ang pag-ibig ni Jesus sa ating puso? O ang iniisip mo yung sariling kapakanan? O sarili mo lang ang mahalaga sa gagawin mo ngayong Pasko? Amen. Alam niyo, maraming tao ngayon ang iniisip ngayon, paano aabutan? Sininong at sininang. Tandaan po natin, pag si Jesus ay binigyan mo ng lugar sa puso mo, 100%, ikaw na ang pinakamasayang tao ngayon sa araw na ito. B, magtatapos na po tayo. Ang mensahe ng Pasko ay bigyan ng lugar sa puso natin si Jesus na isinilang sa sabsaban. Makakaasa po ba tayo sa araw ng Kapaskuhan? Apto tayong lahat. Wala na makasagot. Amen. Ang mga anak ko, ang ninong ko, laging nasa Marilao pag Pasko. Kung umuwi, madilim na. Kahit ako uwi ng liwanag, para ako pupugin nila. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Joke lang yun. Mga anak ng Diyos, ang sabi ni Jose kay Maria, nung sila'y nanunuluyan at kumakatok sa bawat pintuan ng kagampan, o nung ipanganganak ni Maria si Jesus, kumatok sila sa bawat pintuan. Ang sabi ni Jose, manganganak pong asawa ko si Maria. Meron po bang lugar para isilang ang sanggol? Ang sabi nung unang kumatok, puno po, wala pong lugar. Sulig, 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 manganganak si Maria. May lugar ba sa puso mo si Jesus? Amen po ba? At sa pangalawang pagkatok, ito po ang lugar ng ito po yung maraming alaga o kulungan ng mga hayop. Sinabi po ni Jose, meron po bang lugar para isilang ang isang sanggol? At dito sa maliit na lugar, dito isinilang si Jesus.
Alam nyo, kapon ini-imagine ko, o nga, Lord, yung pinagsilangan mo, isang sabsaban lang eh. Kasama mo pa yung mga hayop. Pero ang tao, ang ganda ng lugar ng pinagpanganakan nila. May aircon, kompleto sa gamot at sa mga gamit. Ang sabi sa verse 7, ito po ang ating text. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanilang bahay panuluyan. Mga anak ng Diyos, paulit-ulit. May lugar ba ang Diyos sa puso mo? Number 1, hindi tinignan ni Jesus kung ano ang lugar ng kanyang sinilangan dahil binigyan niya ng lugar sa kanyang puso ang isang regalo na na mahalin tayo at patawarin yung mga taong nangangailangan ng patawad. Mga anak ng Diyos, magpapasko ngayon, baka meron pa hindi tayo napapatawad. Baka yung hipat mo, agalit mo, hindi mo pa napapatawad. Yung bayaw mo, lalo yung biyanan mo. Baka may galit ka sa biyanan mo, hindi mo pa napapatawad. Yung asawa mo, baka hindi mo pa napapatawad. Kapatid, uulitin ko, walang silbi ang pagkapanganak ni Jesus sa sabsaban kung ikaw ay hindi nagpapatawad. Tandaan po natin, magiging masaya lang ang Pasko kung tayo nagpapatawad sa mga nagkasala sa atin. Amen. Tandaan po natin, magiging masaya lang ang Pasko kung may lugar sa ating puso ang pagpapatawad. Ito yung pinakamahalaga sa lahat. Baka mamaya, meron kang asa na umitin, Pastor Edith, patawarin mo lang, pinatatawad ko naman kayo. Amen. Example, mga kamag-anak na nakasakit ng puso. Baka meron kayong mga kamag-anak na hindi kayo pinamanahan ng lupa, nagagalit kayo, patawarin ninyo. Amen. Ang sikreto ng masayang Pasko, yung meron tayong pagpapatawad sa ating puso na galing kay Jesus. Amen po ba? Last. May lugar ba ang Diyos sa puso natin? Paulit-ulit na sinasabi. Ang sabi sa book ng Lucas, wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Mga anak ng Diyos, kumakatok po ang mag-asawang Jose at Maria sa atin. Tinatanong, may lugar ba ang Diyos sa puso natin? Kumakatok na muli ang kagampan na si Maria, mga taga Marilao, may lugar po ba ang sanggol na si Jesus sa ating puso? Baka mamaya, wala pong lugar. Kakapatid, ulitin ko, nais po ng Panginoon sa tanghalin nito at pagdating ng kanyang kapanganakan, bigyan natin siya ng lugar. Amen. Tandaan po natin ang pinakamasayang Pasko, yung may lugar sa Jesus sa ating puso. At kaya may Pasko, may isinilang na isang sanggol sa sabsaban. Tanong, gaanong kalaki ang lugar ng Diyos sa puso natin? Baka mamaya ang katabi ng Panginoon ay yung puto. Baka mamaya ang katabi ng Panginoon ay yung minuto. Baka mamaya ang katabi ng Panginoon sa ating puso ay yung pang-aginaldo. Kapatid, ulitin ko. Gawin natin the best. Ang Panginoon lang na nasa ating puso. Wala mang anumang bagay na siya katabi sa ating puso. Kundi siya lang ang dapat sa ating puso. Amen po ba? Halapitin mo yung katabi mo, mitian mo. Sabihin mo, may lugar ba ang Diyos sa puso mo? Amen. Ano sabi? Alam niyo, ito yung pinakamahalaga sa lahat. Magkaroon ng lugar
ang Diyos sa puso natin. Conclusion, kaya ibinigay ng Diyos ang kanyang sarili at kaya nagkaroon ng Pasko, may sanggol na isinilang para sa iyo, para sa akin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Mga anak ng Diyos, nais po ng Panginoon, magkaroon siya ng lugar sa ating puso. Makakaasa po ba ang Panginoon? Amen. Kapatid, ulitin ko. Nais ng Panginoon kung paano tayo pinagtagumpay mula January hanggang ngayon na matatapos ang taong ito. Gantihan po natin ng pagmamahal ang Panginoon at higit sa lahat, lagay niya sa ating puso. Tayo po tumayo, tayo lumawit sa Panginoon. Mahal po ba ninyo ang Panginoon? Alam nyo, napakasarap magmahal sa Diyos. Napakasarap na ang Panginoong Yesus ay nasa sa ating puso. Sa tanghali po ito, aawit tayo. Nanamnamin natin ang presensya ng Panginoon. Awitin po natin sa Holy Night bago ko po tawagin. Kaya pa, Pastor, kaya pa. Kaya, Pastor Rosalie. Hallelujah. Lord, sa nananapit na ang panganakan mo, Panginoon, ikaw lang ang ilalagay namin sa aming puso. At kung meron man, Panginoon, na nagkasala sa amin, pinatatawad namin sila. Kung meron man nakasakit sa ating puso, pinatatawad namin sila. Dahil sa totoo lang, kaya naman may Pasko, dahil isinilang ka. At Lord, hayaan mo ang buong mundo mapokus sa iyo, hindi sa material na bagay. Taas natin ating dalawang kamay, huwag mo nang pakialaman yung katabi mo. Ngayong tanghali, ibigay na natin yung kabis na pagmamahal sa Panginoon. Matatapos na ang taon 2025. Kapatid, pinagtagumpay ka ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon, taos-pusong pasasalamat, taos-pusong pagmamahal. At gusto ng Panginoon, maramdaman yung pag-ibig mo sa Kanya at pagpapahalaga mo sa Kanya.
umalis. Lumabas ka dyan sa upuan mo. Babae sa babae, yakapin mo, lalaki sa lalaki, yakapin mo, kapatid, ulitin ko, ipagdama po natin yung pag-ibig na pinagam natin sa Panginoon. Wala po tayong pipiliin ngayong tangahaling ito. All boys, all girls, sige, umakbang ka sa palabas yung tuwan, palakta mo sa iyong kapatid. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Hindi kami sa material na bagay. Kundi bagaman kailangan ng material na bagay, mas kailangan namin, Panginoon, yung pagmamahal mo, Panginoon, at yung pagmamahal namin ay magawa mo. Panginoon, kung meron mo, Panginoon, nakasakit sa aming puso, sa mga oras na ito, hinihingi namin ang tawad at pinatatawad namin sila. Panginoon, maraming salamat. Punong-puno kami ng tagumpay dahil mayroong Jesus may sinilang. Panginoon, maraming salamat. Hindi dito natatapos. Marami kang gagawin sa aming bubuhay. Marami kang bagay na ipararanas, ipakikita, Panginoon, para kami ay patuloy na magtagumpay. Salamat po, Diyos. Sige, sa ulit pagkakataon, taas natin ang dalawang kamay. Hold on your knee, everybody. Hallelujah!
Pero Lord, nandito pa rin kami. Marami manghihirap ang dinaanan ng bawat anak mo. Pero Lord, may galak pa rin kami. Sapagat ikaw ang Diyos na aming tinitignan. Ikaw ang Diyos na aming sinasampalatayanan. Lord, hayaan mo huwag mawala yung galak sa aming mga puso. Huwag mawala yung pagtingin namin sa iyo. Huwag mawala, Panginoon, yung kasabihan namin na palaging makatagpo ka. Kaya sa tanghaling ito, Panginoon, salamat. Itong araw na ito ay itinalaga mo upang ang puso namin, Panginoon, patuloy na magalak. Makita namin, Panginoon, yung mga ginawa mo mula January, Lord, mula sa buhay ng bawat isa, mula sa iglesyang ito, maging Panginoon, ang lahat ng mga tao na naaabot ng iyong mga salita. Panginoon, salamat. Sapagat patuloy na pinapakita mo sa amin yung halaga ng buhay. Yung buhay na ibinigay mo para sa amin. Yung buhay na dapat namin ibigay para sa kapwa namin. Panginoon, salamat. Salamat sa iyong buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat kung hindi sa iyo, wala kami, Panginoon. Kung walang sanggol na isinilang, wala kami dito sa iyong harapan. Lord, lahat kami ay nandun na sa kadiliman. Pero dahil sa buhay mo, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, dahil sa kaligtasang ibinigay mo sa bawat isa, Lord, narito kami. Tatapusin namin ang 2025 na para sa iyo lang. Na ikaw lang ang maluluwalhati. Ikaw lang ang mabibigyan ng karangalan. At ikaw lang, Panginoon, ang aming itataas. Lord, naniniwala po kami sa iyong kapangyarihan, sa iyong pagkilos. Mabigat man ang puso ng bawat isa. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang siyang maitatanghal. Ikaw ang maitataas. Panginoon, aliwin mo ang bawat anak mo. May kapigatinan sa kanilang mga puso. Ikaw ang Diyos na kasama namin. Ikaw ang Diyos na magbibigay ng katagumpayan sa buhay ng bawat isa. Kaya Lord, hayaan mo sa umagang ito, sa tanghaling ito, sa mag-aapong ito. Ikaw lang, Panginoon, ang patuloy na kikilos sa buhay ng bawat isa. Ikaw ang Diyos na aming pupurihin. Ikaw ang Diyos na aming sasampayin. At ikaw lang, Panginoon, ang marapat na maitaan sa buhay ng bawat isa. Salamat sa salamat mo. Purihin ka sa nilay. Sa pangalan ni Jesus. Purihin na nito. Amen. Awitin po natin kay saya-saya ng buhay. Amen. Alam nyo, awitin natin pinasibilidad. Sabi ng Panginoon, ayaw ko na. Amen. Hindi po tayo nabubuhay sa mga bagay na awitin na pamundo lang. Ang awitin po natin ngayon ay saya-saya ng buhay. Hello. Amen. Hallelujah. Woo! Hello?
Masaya po ba ang lahat? Di ba, kailangan nating magsaya kasi biruin mo from January to December. Nandyan ka pa rin. Nandyan ka pa rin. Hindi ka kailangan hanapin ng Diyos kasi nandyan ka na willing sumunod sa Diyos. Amen? Hallelujah. Yes, sa tanghali ito, manalangin tayo sa ating mga kaloob. Hallelujah, Lord Jesus. Yes, God. Unang-una, Lord God, nagpapasalamat kami, Lord God, sa kalakasan na i-sustain namin, Lord God, yung paglilingkod namin, Lord God, mula January hanggang December, Diyos. Hayaan niyo po, Lord God, na mag-2026, o Diyos, pagkaroon ng kagalangan ng bawat isa, Lord God, na ialay ang bawat sarili, Lord God, sa iyo, Diyos. Hayaan niyo po, Lord God, ang bawat isa, Lord God, bigyan niyo po ng kalakasan sa katawan, Lord Diyos. Walang mga distraction, Lord God, sa mga katawan, Lord Diyos. Dahil, Lord, alam mo, Lord God, na, at alam namin, Lord God, na ang katawan namin, Lord God, ay ginamit mo, Lord God, upang makarabay pantaguyod namin ang bawat pamilya. Yung mga ama, Lord God, na yung nagiging source of income, O Diyos. Yung mga ina, O Diyos, na nagiging source of income, O Diyos. Yung mga anak, O Diyos, na naging source of income, O Diyos. Lord, mabibigay nila ang income na yun sa bawat pamilya. Yung income na yun, mabibigay, makakaloob pamilya ko, Lord, magkakaroon sila ng kalakasan, O Diyos. Kaya we claim, Lord God, sa 2026, O Diyos, makaranas, Lord God, ang pagpapala katagumpayan ng bawat isa. Ano bang distraction, O Diyos, sa bawat isa, sa bawat pamilya, O Diyos, yung finances, O Diyos, na distraction, O Diyos, hayaan niyo po, Lord God, na ikaw po, Diyos, ay maghawi nito. At Lord, sa bawat anak mo, Lord God, na nagpapatuloy sa paglingkod sa iyo, hayaan niyo po, Lord God, na by the end of 2026, Lord God, yung katagumpayan, O Diyos, yung katagumpayan ang laging malanasan at ma-declare, Lord God, na ikaw lamang ang Diyos, na may kakayanan, Lord God, na magpapala, nagbigay ng pagpapala sa bawat isa. Ngunit, Lord, sa tanghali ito, hayaan niyo po ang bawat isa na magkakaloob sa iyong harapan, O Diyos. Hayaan niyo po ang bawat isa, bawat kamay, O Diyos, na ginamit po, O Diyos, na magkaloob, magpala, Lord God, sa sambahang ito. Hayaan niyo po, Lord God, na ang siksik, liglig at nag-uumapaw ng pagpapala ay ibalik niyo po sa bawat isa na magkakaloob sa iyo sa tanghaling ito. Kaya salamat, O Diyos, sa kabutihan mo sa bawat isa. In Jesus' name I pray. Amen. Pakilakas ng konti, yung boses ko palalakasan. Amen. So, salamat sa Panginoon. Alam niyo po, kanina worship tayo talagang pinakita sa akin ng Lord yung ginawa niya mula January dito sa church natin. Kung babalikan natin yung entablado natin ng January. Amen. So, nandun yung inayos ng Lord unang-una. Sabi nga, yung pangalan ng church natin. Ayan, so itong 2025, nagulat kayo, hindi na pala tayo SRIM, GGMM na pala. Kaya yung GGMM na yun, talagang bunga ng panalangin natin na tinugon ng Panginoon. Naging tayo by grace. Gracious God Mission Ministry. And pangalawa po, sabi nga po yung papel po nitong church, ayan, so under process na po yan. Kung dati po natatakot tayong mapalayas, ngayon po ay hindi na. Dahil yung papel na naka-process na po sa pag-ibig. Amen. So ginagawa ng Lord talaga yung para sa atin. Kaya tayo ay tuloy-tuloy lang. Sabi nga, may tangkaman ng kaaway, nangyari na yung mga bagay na talagang ng puso natin. Ayan, so may nangyari ngayong araw na to na talagang okay. So, mamaya na lang isasabihin nyo.
Pero yun nga, may mga bagay talaga na, sabi nga may mga pagkakataon talaga na kailangan natin tanggapin. Pero ito yung ano natin patuloy lang tayo sa paglilingkod. Amen. Kaya nagkaroon ako ng boses. Kanina talaga sabi ni Pastor, kinakausap. Pila ako ng mantika. Sabi ko doon sa pabili mantika. Ano? Ano? Lumapit ako. Mantika! Pero sabihin natin talaga na, kapag ang Diyos kumilos sa buhay natin at kinlay mo, hello, Carol. Pag kinlay mo, na gagaling ka, makapagsasalita ka at gagamitin ka ng Panginoon, mangyayari yun eh. Meron mang mga pagkakataon na pumipiyok-piyok pa rin. Pero, upo ka lang dyan. Unti-unti lang. Yan. No? Sa 25, gulat si Carol. Yan, sa 25, meron tayong gawain. Umaga. 8:30, dito tayo. And 11:30, 11 o'clock sa Galatmay. And, so, sa 25, may gawain sa, ano ba sa linggo? Sunod na linggo, 29 na. 28. Ayan, may gawain pa rin po. Siyempre, baka matandaan nyo lang 25. 29, may gawain pa rin po. And January 1, may gawain din po tayo. So, nais natin salubungin ang isang taon na punong-puno ng pagpapala at salita ng Panginoon. Amen. Kaya, sabi nga, kaya may boses ka, kaya wala. Sabi ni Ate Remy kanina, ano ba yan? Tuwing may malaking gawain, laging nawawala ang boses. Alam niyo, ang kaaway talagang pinipigilan ako magsalita. Kasi January, talagang nung kumilos ang Panginoon hanggang sa ngayon, marapat na pasalamatan natin. Dahil sa dami ng ginawa ng Diyos sa buhay natin. Marami mang mga, nagkaroon man ng mga pilay, nagkaroon ng mga marka. Pero hindi nakakilos ang kaaway. Amen, hindi nagtagumpay ang kaaway sa buhay natin. Basta tuloy-tuloy lang tayo. Tuloy-tuloy lang tayo sa paglilingkod. Yun, sige. Bago tayo magdumako sa ating mga gagawin, kaya nagtataka siguro kayo kung bakit marami. Kaya kasi ang gusto natin mabigyan ng bawat isa. Pero hindi lahat na makukuha nyo yung gusto nyo ha. Meron dyan na halagang 10 piso lang. Pero pasalamat kayo, consolation yun, may natanggap ka pa. Walang magre-reklamo ha. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. May second wave yan. Kung merong first wave, may second wave yan. Kung sa una, hindi ka pinalad sa gusto mo, huwag kang mag-alala. May second wave yan. Ito lahat ang pagbubunutan natin. Alam niyo yung yung scratch-scratch. Pero ang mga bata, sorry mga bata, meron lang kayong saan na iba? Meron lang yung mga bata na na pipili kayo. Hindi kayo kasali sa bunutan. As a scratch-scratch. So meron pang nadagdag na Ayan, so ang dami nito. Second wave. Ewan ko baka may third wave pa to. Pero yung mga natin is 20. Ilan nga natin ang lista kanina? 40. Pero si Cheloy, isinama ko kasi to dun sa mga bata eh. Si Cheloy, si Princess, si Jacob. Ayan. Ayaw na nila sa bata. Okay, ayaw na nila magpakabata. Ayan.
Ang matatapo natin, makukuha natin, ha? Bukod dyan sa mga nandyan, yan, yung mga maliliit na tigi-tigisa lang. Bukod dyan sa mga yan, meron pong laman dito na pera. 50 pesos, 100, 200, 300, 500. Ayan. So, meron yon. Meron yung, may mga laman to. Ang 50 pesos, 10. 10 ang 50 pesos. Ang 100, 2. Ang 200, 2. Isa lang, isang 200. Ang 300, hindi, ang 200, 2. Ang 300, isa. Ang 500, isa. Ayan. Pero yun nga, talagang, ayan, eto siya. Ayan, so makapal to. Pero hindi natin uubusin to, ha? Meron pa sa kabila. Ayan. Sige, bago tayo magpasimula sa ating scratch-scratch, tayo muna ay mag-closing prayer. Tinatawagan ko si Sister Rochelle para sa ating closing prayer. Sige po. Sige po, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Tunay nga na nakakagalak sa ating puso na tayo po ay nagsama-sama at higit sa lahat dahil sa presensya ng ating Panginoon. Yun po ang dahilan at tayo po ay narito. Sige po, tayo po'y manalangin bilang pagtatapos. Hallelujah. Dakilang Diyos, minsan pa Panginoon, maraming salamat sa iyo pong kabutihan. Muli mo kami, Panginoon, binigyan, Panginoon, ng panahon at oras sa lugar na to, Diyos. Salamat sa mga salita mo. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo, Lord, sa araw na ito at muli sa mga paalala. Tunay nga, Panginoon, na bigyan mo, O Diyos, ng kapuluhan ang lahat ng aming pong ginagawa. Nais namin na magkaroon ito, Panginoon, ng saysay, magkaroon po ng kapuluhan, yung kahalagahan, Panginoon, ang aming mga pagdalo, O Diyos, sa iyo. At ikaw lamang ang malugod, Panginoon. Ikaw lamang, O Diyos, ang maparangalan. Ikaw lamang, Panginoon, ang madakila sa buhay namin. Salamat po, Panginoon, sa managdaang panahon, sa buong taon na ito, Panginoon, bilang pagdaos namin ng aming pong pasasalamat sa iyo, Lord. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga ginawa mo, sa mga katagumpayan, Panginoon, sa iglesyang ito, God. At patuloy, Lord, marami man kami, Panginoon, na pagdaanan, Lord. Subalit, Lord, hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami iniwan. Binigyan mo ng katugunan, binigyan mo ng kalutasan, Panginoon. Ang lahat ng mga suliran, ang lahat ng aming mga pinagdaanan, Panginoon. At ikaw ang nagtagumpay, O Diyos, kasama ka namin. Kaya sa iyo lamang namin binabalik ang lahat ng papuri at pasalamat. Sa iyo, Panginoon, ang nararapat na pagwalhati, O Diyos, sa buong isang taon na paggabay mo sa amin, pag-iingat mo sa amin, at pagproteksyon mo sa amin. Kaya salamat, O God, sa lahat ng ito, Panginoon, sa iyo lamang namin itinataas. At muli, Lord, sa iyong lingkod na ginamit sa araw na ito, patuloy, Panginoon, na pagpalain mo ang kanyang buhay. Patuloy, Panginoon, na ikaw magdagdag ng kaalaman at karunungan, O Diyos, sa kanyang buhay, Panginoon, pagpapalang lagi niyang maranasan at pag-iingat. Sa iyo lamang, Panginoon, ang kapurihan at ang bawat isa sa amin, Lord, sa aming pong pagsasaluhan. Panginoon, ikaw ang patuloy na madakila. Salamat sa biyaya at pagpapala, Panginoon, sa aming pong pagpapagsasaluhan sa araw na ito, Lord. Sa mga kamay na ginamit mo, Panginoon, Lord, ikaw magbabalik sa kanila, O Diyos, sa mga pagpapalang ito, at ikaw lamang patuloy na madakila. Muli, Panginoon, sa iyang pagwalhati at buong pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Pinahalag ng Panginoong Hesus sa umagang ito ang pag-ibig ng Ama na walang kapantay, makikipisan ng Santong Espiritu at ang basbas ng Panginoon sa pangalan ni Hesus. Amen.